karapat-dapat na at dapat na talagang i-announce ng Pangulo natin na i-ban na ang Pogos. Ako wala akong personal information kung nasaan siya at kung nakalabas na siya ng bansa. But ang theory ko kasi yung kanyang Chinese passport buhay pa. And within the periods of 2008 to 2011, ginamit nito sabay eh. Ginagamit niya Filipino passport niya, ginagamit niya yung Chinese passport niya. Tumigil lang siya gumamit ng Chinese passport past 2011. But if you look at yung passport ni Go Xiangdian, yung kapatid niya, si Wesley Go, buhay pa yung Chinese passport niya eh. It's still active eh. So, ang theory ko, ito personal theory ko lang naman na buhay pa yung Chinese passport niya. And in an event na magkaganito, maaaresto siya, makakapunta siya sa China gamit yung kanyang Chinese passport. Siyempre, ayaw niya naman magkatotoo yung teorya niya, sir. Pero Ayoko naman yun, but this is my own theory. No, this is my own So theory. what Pero you're saying, habang sir, is hindi nyo dinidiscount yung possibility na gamitin niya yun at umalis pa rin sa Tine-check bansa? kasi namin sa Bureau of Immigration, today lang, walang go-hopping or alis-go na lumalabas sa formal airports natin or formal exit points natin. So, based on the records ng Bureau of Immigration, nandito pa siya. No? So, kung totoo yun, nandito pa siya sa Pilipinas. ayaw niyo, No? sir, magkatotoo yung teorya niyo. Pero Ayoko, mag-iisang of course. linggo na kasi, sir, hindi siya mahanap. So what does that mean, sir? Well, nagtatago siya at pero tingin ko rin mahihirapan siya. Kung nandito pa siya sa Pilipinas, mahihirapan siya magtago ng matagal dahil hindi siya makakalabas ng bahay niya. No? At alam ng buong bayan kung ano yung itsura niya, kung sino siya. At ang payo ko sa kanya, mag-surrender na sa Senado dahil ito naman ay in aid of legislation, hindi pa ito korte. Hindi pa siya, yung decision namin dito ay legislative proposal, hindi naman to ordered kung ikukulong siya permanently. So, pumunta na lang siya dito para magbigay siya ng testimonya niya, magbigay siya ng kanyang nalalaman, at again, this is in aid of legislation. Sir, sabi ni Attorney Stephen David, ipatawag nyo yung vlogger na nagsabi na may threat sa inyo para mas malinaw at maklaro na hindi naman behind the threat si Mayor. Iniwan ko na yan sa PNP para maging official. Gumagalaw na sila ngayon, nag-reach out rin sila sa mga staff ko at sa akin. At sinabi ko na hayaan ko na sila mag-investigate. No? Ako naman ay final ko lang yan as a matter of procedure and protocol para maging official. Para kung may mangyari man, at least alam ng ating kapulisan. So hindi nyo ipapatawag, sir? Iiwan ko na yan sa police at alam ko sila na ang magre-reach out dito sa vlogger. In fact, sabi ko, in fact, yung nag-reach out sa amin din ang CIDG para imbestigahan itong death threats. Pero sir, meron ba kayong nararamdaman na actual threat? May nararamdaman kayong ganun? So far, wala. Dahil naniniwala ako nung mayor ako may nagsabi sa akin na kung mayroong papatay sa'yo, hindi naman sasabihin sa'yo. Bigla nila mangyayari yun. No? So, hindi ko na inaantay na mayroong pang may magsabi. No? So, I'm taking precautionary measures at papasalamat nga ako kay SP Escudero dahil nagbigay siya ng additional security nung nag-request tayo. At mag-iingat lang, nag-iingat Pero lang. sir, sabi ni Senator Bato de la Rosa, advice niya, beef up your personal security rin daw, sir. Did you, sir? Yeah, meron naman akong sariling security at nag-beef up rin kami, no? At I'm taking precautionary measures, hindi na yung katulad dati na mag-isa lang ako lumalabas, no? Pero hindi ka naman napipigilan lumabas, sir. Napipigilan, of course. So, I have to change also yung ating ginagawa. Katulad nga before, I used to go, kung may bibilin ako sa mall, ako lang mag-isa. But ngayon, of course, meron ng security because of this. Habang pinag-uusapan natin itong issue ng Pogo, dapat mag-ingat. Kasi nakita ko yung
mga torture na ginagawa at yung mga taong nandito, hindi sila ordinaryong criminal syndicates, triads to eh. At kung titignan natin yung kapasidad nila gumawa ng torture at pagkukulong, talagang dapat mag-ingat. Bothered kayo? Bothered kayo, sir? Hindi naman, tuloy yung trabaho. Ingat lang, but tuloy yung trabaho. Tuloy yung investigation, tuloy yung... Wala naman nagbago sa trabaho. Nagbago lang yung mga outside of work. Pero kasi, isa na lang ate, yung pag-beef up ng security goes beyond you, pati family, pati malalapit na tao sa'yo, o ikaw lang, sir? Well, kausap ko yung family ko at sabi ko mag-ingat rin sila at gumawa rin sila ng hakbang para mag-ingat. So, hindi ko pa alam kung ano yung ginagawa nila. And then, sir, yung kay Mayor, pwede ba siya halimbawa na suggested by Senate President Escudero, pwede naman siyang sabihin niya na mag-a-appear na lang siya o na lang siyang arrestuhin on her own recognizance na lang? Marami siyang pwedeng gawin eh. Pag nandito naman siya, kung ayaw niya magsalita, pwede naman niya sabihin yun. No? Importante eh, ginagalang niya yung institusyon, ginagalang niya yung proseso natin. At pumunta siya dito. No? At pinapayagan naman siya magdala ng abogado. Kung makikita natin, ang dami ng abogadong kasama. No? So, pinapayagan naman siya magdala ng kanyang legal team. So, ang importante ay rinirespeto yung institution at importante rin na mahanap natin kung sino-sino yung mga taong nasa likod nitong Pogo. Sir, question sir. Ang sabi po, yung isa sa mga incorporator, kapatid ni Michael Yang. And then this Mr. Alan Lin, na si Lin Wenxiong and yung alleged biological mother ng Alice Guo na si Lin Wenyi ay magkapatid din. Are you familiar with that? Hindi pa ako umaabot sa ganun. Kailangan ko pa i-research yan. Hindi pa kami umaabot sa ganun, so tinitignan pa lang namin yung mga connections. Sir, balikan ko lang yung teorya nyo, habang tumatagal na hindi na-arresto si Mayor Boy, mas malaki ba yung chance na tama yung teorya nyo na nakalabas na siya ng bansa? Again, personal theory ko ito eh. Dahil alam niya, nagsisinungaling siya, I'm sure meron siyang escape plan. No? So, I'm sure pinag-isipan niya rin kung umabot sa ganito, ano yung gagawin. Kung nagsisinungaling ka, alam mo rin na at one point, mahuhuli ka eh. So, nakita naman natin si Go Huaping, aka Alice Go, matalinong tao siya. Hindi naman siya ordinaryong tao, marunong rin siya. Kaya, ang theory ko nga, hawak-hawak niya pa yung kanyang Chinese passport as insurance. Kung kailangan niyang umalis, at least pwede siyang bumalik doon na walang problema dahil Chinese citizen naman siya in the first place. So, would you suggest po na mag-coordinate ang government or ang Senate mismo sa Chinese Embassy? Hindi nagre-responde ang Department of Foreign Affairs. Nag-reach out kami sa DFA para kumuha ng information sa Chinese Embassy. Ang protocol kasi we have to go through the DFA. But wala kaming nakuhang update sa DFA. So I don't know kung baka wala rin silang nakuhang update galing sa Chinese Embassy. Sir, paano yung particular na request mo sa DFA? That time nung nag-investigate pa tayo kung sino si Alice Go. So actually, an academic na yun kasi meron na tayong mga documents galing Board of Investments. Pero at that time, we were verifying kung si Alice Go may Chinese passport, kung meron bang kaitsura niya o meron mga biometrics, so mga ganun. And then walang reply. Walang reply. But okay lang naman dahil nakuha naman natin through our own government institutions, our own government agencies. Mas mabilis pa nga nakuha natin. Pero sir, it would have been easier kung kinonfirm na lang ng Chinese Embassy kung Chinese nga si Mayor. Mas mapapabilis, pero not necessary. Kasi meron naman tayong mga government agencies na meron rin mga papeles.
Sen, are you hoping na itong Pogo issue ay matatalakay sa speech? Yan ang aking ninanais na i-announce ng ating Pangulo na ban na ang Pogo sa ating bansa. Narinig naman natin sa hearing kahapon ang DOF, sabi nila i-ban na at nalulugi tayo ng 99 billion. Sinabi na NEDA na i-ban na rin dahil nga nakakasira sa imahe ng ating bansa. In fact, doon sa latest Forbes Tourism Index, 5th tayo sa pinaka-delikadong bansa sa buong mundo. Kaya walang turista pupunta sa atin. At pag titignan natin yung index na yun, isa doon ay personal security. Ibig sabihin yung mga krimen na nangyayari sa ating bansa. Ang PCCI, Makati Business Club, nagsabi na rin na i-ban na yung Pogo dahil nakakasira sa imahe ng Pilipinas. So lahat ng mga at hindi lang DOF at NEDA, pati yung other government agencies kahapon, almost 90% ng government agencies from PNP to NSC to PAOK, sinasabi i-ban na yung Pogos. Kaya karapat dapat na at dapat na talagang i-announce ng Pangulo natin na i-ban na ang Pogos.